Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. It's June 21 of 2026. And as we all know, today is the celebration of the Father's Day. So to all members po ng KKSM na nandito na Father, we greet you Happy Father's Day. Yun. May echo naman. And also, gusto po nating i-welcome. Tignan nga, Erwin. Yan, visitor po natin. Thank God, nakauwi po siya from abroad ng mapayapa. Salamat po sa Panginoon at nakasama natin siya ngayong umaga. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Umpisahan po natin ang ating congregational song sa awiting Dakila Ka. Sa lahat po na nakakalam, please, pakilakas po para makasunod yung mga hindi nakakalam. Dakila Ka. Manatili po tayong nakatayo para bigyang galang ang ating opening prayer.
Pangungunahan po tayo ni kapatid na Renwell Tyson. Tayo ay manalangin. Panginoon na mga Panginoon sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong araw na ibigay niyo sa amin upang makapagkakamdi po na kung magkasama sa aming mga paninig at mga salita, Panginoon. Aking din pong pinapanalangin, Panginoon, ang aming kasama po dito sa church niyo upang makinig po ng inyong mga salita, Panginoon. At sa aming mga kapatid po na papunta pa lamang at Panginoon, sila po yung inyong gabayan hanggang makapunta po sila dito, Panginoon. At para naman po sa mga kapatiran sinabi namin sa iyo kadahilanan na kayo lang po makakaalam, Panginoon. Hinihin ko po, Panginoon, na sa susunod na gawain, busy na po ay aming makasama, Panginoon. At isa ko po nalangin ko rin po ang kapatiran po na inyong gagamitin sa harapan upang makapagbahagi po ng inyong mga salita, Panginoon. Nawabigyan niyo siya ng kalakasan, katalinuhan at buhay upang makapagpahayag pa sila ng inyong mga salita, Panginoon. Aking din pong pinapanalangin ang mga salitang aming papakinggan, Panginoon, nawa hindi lang namin ito mga pakinggan, hindi amin itong maintindihan at magawa sa pang-araw-araw na gawain, Panginoon. At sa inyo po namin pinabalik ang matalis na pangalan ng Jesus. Amen. Makakapuna po tayo ulit. At bago po natin basahin yung versikulo kung saan inuha ng ating kapatid yung kanyang i-share ngayong umaga na pinamagatan niyang I Want to Know You More. Pakinggan muna po natin yung ating mga piling miyembro na naghanda po ng special number. Tawagin na po natin sila.
Maraming salamat po sa awitin na inihanda po ng ating mga piling membro. At ngayon, bilang paggalang naman po sa pagbasa ng salita ng Diyos, hinihiling na ang lahat po ay muling tumayo. Okay, bukas po kayo sa Book of John, chapter 14, verse 9. Isang verse lang po ang pinagkuhanan ng mensahe ng ating kapatid ngayong umaga. Inuulit ko, Aklat ni Juan, Kapitulo 14, talatang 9. Ganito po ang nakasahad. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba ako ay matagal ng panahong kasama ninyo? At gayon man ay hindi mo pa ako nakilala. Felipe, siya na nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At paano sinasabi mo kung gayon ipakita mo sa amin ang Ama? Tayo po'y makakaupo na. At bago po natin marinig yung kabuuang mensahe sa likod ng versikulo nito, meron pong tayong maririnig na kanta or special number, in support dun sa message ng I Want to Know You More. Pakinggan po natin si Sister Bernadine.
mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga puso at isip sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kagaya po na ating nasabi kanina, ito ay pinamagatan ng ating kapatid na I want to know you more. Pakinggan po natin si kapatid na Romy Cruz. Thank you po. Magandang umaga po sa akin po lahat. Ngayon po ay sa mga kapatid po natin sa FB Live. Magandang umaga po. Ang tagal po pinapractice yung I want to know you more na yan. Ang ganda kasi ng English version yan yun. Very ano yan. Mula ko narinig yung kay brother Renato, mga young people pa kami. Tama. Ganda po ng verse na yan. Kaya mahirap ang Tagalog talaga niyan, pero mas maganda yung interpretation ng Tagalog. Kaya sabi ko noon, ang message ko, sabi ko, binigay ko ng advance kay brother Renato. It was entitled, sabi ko, I want to know you more. I-duet natin, sabi ko, kaya pag nakaya ng solo, soloy ko. Pinapractice ko sa bahay, kaya nagandang ako. Sabi ko, brother Renato, ipakanta mo na lang sa congregation. Pinastory pa natin, ganda. So, sa aking pong lesson ngayon, salamat sa Diyos sa panalangin ninyo, kailangan niya kung makakatayo ngayon. I want to know you more. Sabi sa binasa natin na makikita doon sa John 14:9, yung kanta nila, inang sa John 14:6, yung kanina special number. At ito naman ngayon ay John 14:9. Very familiar yung verses na ito mula verse 1 hanggang the entire chapter the entire chapter ng 14. Makikita natin doon kung nung nagsasalita si Jesus mula sa simula pa lang ng verse 1 na siya ay maghahanda, siya ay aalis, maghahanda tayo ng bahay doon sa langit, hanggang sa mapunta siya dito, hanggang sa sino ang unang nagtanong, si Thomas. Sabi ni Thomas, saan ka pupunta? Diba? Tapos hindi ko ba alam kung saan ako pupunta, sabi ng Panginoon. Tapos dito sa verse 9, si Felipe naman, si Philip ang nagtanong na sabi niya, ang sabi sa verse 9, verse 8 muna po, Philip said unto him, Lord, sabi niya, show us the Father and it sufficient us. Pakita mo sa amin ang Ama at okay na sa amin yun, sabi niya. Kaya dito na sinabi yung verse 9, sabi ng Panginoon ay malaon ng panahon or matagal mo ng panahon akong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mong ipakita mo sa iyo o sa akin ang Ama? So yun po pag-uusapan natin ngayon. Ganda ng title natin, Lord, I want to know you more, or I want to know you more. Ngayon pong special day ngayon ay isama na natin sarili natin. We are celebrating a special event ngayon, yung Father's Day, na kung saan ay kinikilala ang mga tatay na sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagiging ama. Pero pag-uusapan natin ngayon, i-relate natin, ililink natin yung sa buhay ng ama sa physical at yung ama natin na nasa langit. Nais ko muna magtanong, gaano niyo kakilala ang iyong ama? How much do you know your father? Yan. Lahat tayo ay may ama. Huwag mong sabihin wala kang ama dahil hindi ka mabubuhay at wala ka dito kung wala kang ama. So ang tanong ko, gaano mo kakilala ang iyong ama? Alam mo ba kung anong paborito ng ama mo? Alam mo ba kung ano ang pangarap ng ama mo para sa kanyang mga anak? Alam mo ba ang sakripisyo ng ama mo na ginagawa niya habang siya ay, nung kayo ay maliliit pa lang? Anong pinakalaman ng puso ng ama mo?
para masabi mo na kilalang kilala ko na ang aking Ama. Naalala ko yung isang kwento, paiklihan ko na lang, na ang sabi ng bata, ako sabi niya, ang tatay ko siya pinakasinungaling sa lahat. Kung doon ka lang mag-i-stop sa kwento, napakawalang hiya naman itong bata na ito. Bakit sinabihan niya sinungaling ng tatay niya? So, tutuloy mo yung kwento, sabi niya, kaya ako nasabi na siya ang pinakasinungaling na ama sa buong mundo. Kasi sabi niya, hindi niya sinasabi kasi kung anong klaseng trabaho meron siya para mapakain kami. Pagka umuwi siya ng bahay, may dala siyang pagkain. Sinasabi niya sa amin, kumain na kayo. Ako kumain na. Ako busog na. Kapag ka siya ay nahiga, sinasabi niya sa amin, okay lang ako. Matulog na kayo. Pero ang hindi namin pala alam, yung kanyang sakit na nararamdaman dahil sa kanyang pagod sa trabaho. Kapag ka pala siya ay nasa trabaho, pinupuntahan ng kanyang mga anak na lihim na hindi niya alam na hindi pala siya kumakain. Yung pagkain na dapat ay kakainin niya, itinatabi niya para lang may maipadala o may uwi sa bahay. Alam niyo ba kung araw ang sakripisyo? Sorry, naalala ko tatay ko. Ang sakripisyo ng ama ay hindi basta-basta. Ako nung namatay ang nanay ko, although malapit ako sa nanay ko, hindi ko masyado close sa tatay ko eh. Kasi nagtatrabaho lang niya sa pwesto, sa second landlord. Hindi ko close sa tatay ko. Pero namatay ang nanay ko, hindi ako masyado umiyak. Ang namatay ang tatay ko, doon ako umiyak. Ewan ko. Mas iniyakan ko ang tatay ko, which dapat sa nanay, kasi mas malapit ako sa nanay. Pero nung namatay ang tatay ko, doon ako mas umiyak. Kasi naalala ko nagkakasakit kasi siya. Dahil nagka-colon cancer siya. Once a week, twice a week, nasa Manolos kami, pinipuntahan ko siya. Hinahanap niya ako. Yun, siguro dahil naalala ko yung mga sakripisyo ng mga tatay natin. Hindi natin alam kung ano naman ang puso nila eh. Kasi tayo, bilang anak, lumaliit tayo, basta lang mapakain tayo, basta lang alam natin na Diyos sila sa paligid natin, safe tayo. Basta lang meron silang maibigay na baon sa atin, enough na sa atin ngayon. Pero hindi natin alam, ano talaga ba ang laman ng puso ng tatay natin? Ano ba talaga ang sakripisyo ginawa nila para nakakalungkot sa panahon ngayon? Parang ano na lang sila, mga kabataan ngayon, parang kapatid na lang ang turing sa mga magulang, di po ba? They did not realize, they didn't know kung ano ang sakripisyo, gaano yung binigay nilang buhay nila para lang mabuhay tayo. So, hindi natin alam. Kahit na kasama mo ang tatay mo sa araw-araw, usually, ang daily routine ng tatay, aalis sa umaga, mag-aalmusal, babasa ng dyaryo, aalis na. Kasama mo ang nanay. Then, dahil sa hapon ang tatay, alas magagabi na, kakain, matutulog. Same routine. So, hindi mo alam kung ano ang talagang ugali ng tatay mo. Tama po ba? Siguro, ang asawa, pwede pa. Ang asawa, ang nanay, kilala niya ang asawa niya, ang tatay mo. Pero tayong mga anak, madalang lang sa atin na talagang kilala natin ang ating tatay. So, paano natin malalaman kung ano ang laman ng puso ng tatay? Maraming mga Kristiyano. So, ililip na natin ang ating tatay, ang ating ama na nasa langit. Noong nagsimula tayo manampalataya sa Kanya, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas natin. But still, yung question, how much do you know Christ? Gaano ang pagkakakilala mo sa Panginoon? Anong alam mo sa Panginoon? Anong alam mo kay Kristo? Ito ba yung alam mo na siya si Kristo? Siya yung alam niya ang lahat? Siya ba yung Kristo na
na katulad ni Felipe, na ang alam lang ni Felipe ay mulang tinawag siya doon sa John 1:43 nang sabi ng Panginoon, Felipe, follow me. Hanggang sa John 6:5-7, kasama si Felipe na nagpakain si Jesus ng almost 5,000 people. John 12:21-22, nang na-witness ni Felipe kung anong himala ang ginagawa ni Kristo. Hanggang sa John 14:8-9, sabi ni Felipe, kita mo sa amin ang Ama. Hindi kilala ni Felipe kung sino ang kaharap niya. Kaya, number one point natin ay maaaring makakasama ang Ama ng matagal pero hindi mo siya gano'n ganap na makikilala katulad ni Felipe. Lahat, ilang taon siyang kasama ni Kristo, naglalakad sa ilang, nag-witness, nagbibigay ng paliwanag sa Ebanghelyo, nakaka-witness ng milagro, si Felipe, and yet, hindi niya pakilala si Kristo sa buhay natin. Yun ang tanong ko, paulit-ulit. How much? Gaano po natin kilala ang Panginoon sa buhay natin? Isip hanggang doon lang ba sa, alam ko si Kristo, siya yung tagapagligtas ng buhay ko. Hanggang doon lang po ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Yung ba yung siya ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Hanggang doon lang po ba, dapat kilala natin ang ating Ama, ang ating Diyos na tagapagligtas. Sinabi ni Jesus, hindi mo ka ba ako nakikilala, Felipe? Sa tagal na kasama mo ko, hindi mo kilala kung sino ako? Tayo, nung nagliligawan pa tayo, hindi mo kilala ang ugali ng nililigawan mo. Especially lalaki o babae. Tama po ba? Sabi nga sa kasabihan, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama. Pag naging magkasawa na kayo, doon lumalabas ang tunay na anyo, tunay na ugali ng isa't isa. Kaya minsan sasabi ng isa, kung alam ko lang kaagad, agay ng ugali mo, hindi kita niligawan. Kaya lang, nasa ulit pagsisisi. So, sa kaso nito, sabi ko, kung ngayon kasi nakikilala mo ang isang tao na matagal mo siyang kasama, nakikilala mo siya. Eh ito si Felipe, ang tagal kasama si Jesus sa buhay niya. Nagministeryo, nakaka-witness ng hiwala, tapos tatanong niya kung pakita si Jesus sa kanya o si ang Ama. Hindi niya kilala, kasama natin. Siguro o posible tayo ay matagal na tayo nagsisimba, nagsasamba, nag-worship, nagpe-prayer meeting tayo, nag-Lord Supper tayo, nagsasunday school tayo, nag-encourage tayo sa isa't isa. Posible matagal tayo Kristiyano. Ako since 1982, Kristiyano na ako. Posibleng marami na tayong alam tungkol sa Biblia. Halos siguro kabisado na natin ang laman ng Biblia. Alam mo na ang lahat ng kautusan sa libro o sa Bible. Pero, hindi pa natin kilala si Kristo. Minsan, ang kaalaman natin sa Bible o sa knowledge lang, head knowledge lang. Yung katalinuhan mo lang, na naturalesa, na matalino ka. Pero yung talagang katalinuhan, yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon para siya ay makilala mo, napakahirap sa simula. Pero tayo siguro matagal na tayo mga Kristiyano ay malamang kilala na natin si Kristo. Magkaiba po kasi yung knowing God sa knowing about God. Pag sinabing natin knowing God, I know God. Alam ko, kilala ko ang Panginoon. Kung sino siya. Hanggang doon lang, kilala mo siya si Kristo. Siya si Jesus na nagkatawang tao na namatay para sa iyo. Pero yung knowing about God, iba yun. Yung kilala mo siya, lahat ng karakteristik niya, lahat ng pag-uugali niya, alam mo lahat ang tungkol sa Kanya, knowing about God. So yung magkaiba yung dalawa. So dapat mag-stick tayo doon sa knowing about God. Huwag lang tayo, alam ko, kilala ko ang Diyos.
parang special na tao lang, matataas na tao. Kilala ko si BBM. Hanggang doon ang kilala mo. But do you know more about him? Wala tayong alam. Hanggang sa alam, kilala lang natin siya ang presidente ng Pilipinas. Ganun ang Diyos. Dapat hindi lang alam natin kung sino siya. Dapat alam natin ang lahat-lahat sa Kanya. Sa buhay mananampalataya, tayo ay nabubuhay na nang naayon sana po sa kagustuhan ng Panginoon. Araw-araw tayo ginagabayan ng Banal na Espiritu. Araw-araw tayong nakikita yung pagpapala ng Panginoon, yung blessings niya. Araw-araw natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Araw-araw niya tayong iniingatan sa lahat ng mga aksidente. Iniiwas niya tayo sa mga ganong klaseng aksidente. Araw-araw natin nararamdaman na kahit pagod tayo ay may kalakasan tayong spiritual na binibigay niya. So, ibig sabihin, lahat ng kailangan natin binibigay ng Panginoon. Lahat dapat alam mo yun. Dapat alam mo ang Panginoon ay mapagmahal. Dapat alam mo ang Panginoon ay nag-iingat sa iyo. Dapat ang Panginoon alam mo na siya ang ating dakilang tagapag-suporta sa atin, tagapagbigay. So, lahat ng kailangan natin, dapat alam natin. Kung pwede nga lang, wala na tayong mairereklamo sa kanya kasi kilala natin siya eh. Di po ba? Maging sa pagkain, huwag natin problemahin, bibigay niya sa atin. Ano pa ba ang dapat natin kailangan? So, ang ama natin sa physical na kalagayan natin, alam niya. Ganun din ang tatay natin. Alam niya kung ano kailangan natin, kahit hindi tayo magsalita. Sabi nga ng tatay ko noon, nabubuhay pa, sabi niya, alam ko kung ano kailangan mo, sabi sa amin noon. Pero hindi ko binibigay. Kahit alam ko kung ano kailangan niyo. Ano inaantay ko, sabi niya, yung maramdaman ko, sabihin mo sa akin kung anong gusto niyo. Ganun tatay eh. Alam niya kung ano ang kailangan ng anak, pero hindi niya ibibigay yan. Hanggat hindi lalapit ang anak para sabihin kung ano kay tatay, kailangan ko ng ganito. Doon pa na ibibigay. Ang Panginoon, kung kilala natin siya, ganun din siya sa atin. Hindi niya ibibigay ang kailangan natin hanggat hindi natin hinihingi. Baka sabihin pa, hindi ko naman hinihingi, binigay ng Panginoon. Eh di wag na lang akong humingi. Total, alam naman ng Panginoon, kung binibigyan niya kagad, yun siguro ang nagiging bottom line doon. Kaya hindi niya kagad binibigay. Kailangan niya hingin natin sa kanya. Anong pinakamalaking pangarap ng tatay mo? Masasabi mo ba na pinakadakilang pangarap o pinakamalaking pangarap ng tatay ay magpakayaman siya? Siguro hindi. Or sasabihin mo, hindi ko po alam. Hindi ko alam kung ano pangarap ng tatay ko. O pinakapangarap niya. Siyempre, wala naman pong magulang na nangarap na mapahamak ang anak. Di po ba? So, lahat ng pangarap ng tatay at ng nanay ay talaga sa kabubuti sa future ng kanyang mga anak. Anong pangarap ng Panginoon sa atin? Walang ibang pangarap ang Panginoon sa atin kundi yung sabi, go ye and preach the gospel. Nung nakilala natin siya, sabi niya, humayo kayo. Alam mo siya ibang hinihingi ng Panginoon eh. Kung alam mo siya, kailangan bayaran mo ito ha. Kailangan kung ano binigay ko, ibabalik mo. So wala ka lang ganun. Sabi lang niya, ipangaral mo lang. Ipangaral mo lang ang Ebanghelyo. Sapat na sa akin. Napakahirap sigurado yun. Yung mangaral ka. Pero hindi natin alam, yung nakakapangaral pala tayo, minsan accidentally. Minsan nga, nahihiya ka, natatakot ka, paano mo ikalat ang Ebanghelyo, di po ba? Ng ating Panginoon. Pero minsan, nagtataka ka bakit isang araw sa buhay mo nakapag-witness ka. That is wisdom. That is the Holy Spirit na nag-give sa isa sa atin. Naalala ko yung tita ko, sabi niya, ayoko mag-witness, hindi ko alam kung sasabihin ko. Hindi ko alam, sabi niya, hindi ko marunong, hindi ko get yan. Hindi ko get yung mag-witness. Eh paano hindi get, sabi ni mga kapatid na si Dr. Judah. Ano po kasi, pagka po kasi ang i-witness mo lang naman eh, yung patotoo mo eh. Sasabihin mo lang, paano ka naging Christian? So hindi mo alam yun. Alam mo,
Wala ka namang ibang sasabi ng ebanghelyo kung ako naging Kristyano ko sa ganito. Isasalasin mo ng buhay mo kung wala pa si Kristo sa iyo. Hanggang sa nakilala mo siya. That is witnessing. Ebanghelyo na po yun. Okay. So maraming Kristiyano ang kilala ang mga gawain ng Diyos o sumasama sa mga gawain ng Diyos, pero hindi kilala ang puso ng Diyos na kanyang pinaghihingturan. So we should know what is in the heart of Jesus. Number 2, para malaman natin siguro kung ano ang talagang pinaloob laman ng puso ng ating Ama, yun yung hindi natin makikilala ang Ama kung hindi tayo gugugol ng oras o panahon. Tama po yun. We will never know kung anong klaseng Ama siya kung hindi tayo maglalaan ng sapat na oras. Sabi ng isang anak sa kanyang ama, tatay, sabi niya, magkano po ang sweldo niyo araw-araw? Bakit mo natanong? Sabi ng ama. Basta po, sabi niya. Magkano ang araw mo, tatay? Sabi niya. 300 ang araw ng sweldo ko, sabi niya. Tay, sabi niya, paano mo 200? Tatay. Sige na po, sabi niya. Kasi ayaw niya. Hindi. Pumasok pa sa kwarto mo. Pumasok yung bata, umiiyak. Meron, binuksan yung altasya niya kasi may 100 siyang naipon. So bilang ama, dahil nakita niya nagtampukan yung anak, hindi naman natin makikis yun. Lumapit ang ama. Pinuntahan niya. May problema ng anak ko, ba't umingi siya ng 200? So nilapitan niya ang anak sa kwarto, sabi niya, bakit ka kasi sabi niya, umingi ka ng 200, sabi niya. Kasi po may 100 ako dito, sabi niya, kailangan ko ng 200. O agin mo ngayon 300, sabi niya, para po ibigay ko sana sa iyo. Ako ko ngayon. Ibibigay ko sa iyo 300 tayo para isang araw mo ka mo magtrabaho. Samahan mo muna ako para mag-banding tayong dalawa. Naghahanap ang anak ng banding sa tatay. Kasi hindi niya kilala, hindi na niya nakikita ang tatay niya. Gusto niya makasama niya ang tatay niya. Niyakap ng tatay ang kanyang anak. Sige, sabi niya, mag-absent ako ngayon para magkasama tayo. Hindi mo makikilala ang tatay mo kung hindi mo makakasama araw-araw. Dapat kailangan mo gumugol ng panahon para makilala siya ng lubusan. Hindi yung day off ni tatay. Alam mo, day off niya, tapos ikaw naman maglalakwat ka. That's the time sana na magbanding kayo. Pero anak na yun, sa panahon na yun, anak. They are neglecting their parents. Panahon nga sana natin o ninyo para makasama kami mga anak ninyo, ama ninyo. Kasi doon lang namin nakakasama eh. Nalalaman ang dahilan kung anong katayuan ninyo, katayuan namin para sa inyo. Wala na yun eh. So salamat sa tayong mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Na generation nyo kayo pero ang generation namin ay nakakausap pa naman natin ang ating mga anak. Kaya sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:13, and you shall seek me and find me, and you shall search me with all your heart. Hindi mo makikilala ang Ama na iyong sinampalatayanan ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, kung hindi mo siya hinanap. Minsan sa buhay natin, pumatok tayo sa puso ni Kristo at pinagbuhusan niya tayo. Hinanap natin, sinearch natin with all our heart, sabi niya, nakita natin, natagpuan natin siya. So nung natagpuan natin siya, sana nagsimula doon, hinilala na natin ang ating Diyos Ama.
Kilala na natin kung anong klaseng relasyon meron tayo sa Kanya. Kaya alam na natin kung anong klaseng Diyos siya. At alam na natin kung anong klaseng Panginoon siya sa buhay natin. Makikilala mo lamang at malalaman mo lamang kung tayo, sabi ko nga, gugugol ng panahon. Paano tayo gugugol bilang mga Kristiyano? Siyempre, alam namang, huwag mo lang hayaan na nag-skip ka ang sa salita ng Diyos. Panalangin. Diba sabi niya, pray without ceasing. Gugugol tayo ng panahon sa pamamagitan ng panalangin. By that attitude, makikilala mo ang Panginoon sa panalangin na hindi yung kung ano ang gusto mo. Ang hanapin mo sa panalangin kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyo. Huwag yung Panginoon, bless mo ko kasi po wala akong pagkain ngayon. Bless mo ang pamilya ko kasi po wala ko sila. Huwag ganun. Sabi ng isang theologian, sabi niya the best thing na prayer mo sa Panginoon, pag pray ka, Panginoon, anong gusto mo gawin ko para sa iyo? Hindi yung, Panginoon, ito pa yung mga gusto ko, lalatag ko ang mga gusto ko. Hindi gano'n. Dapat sabihin mo sa Panginoon kung ano ang gusto niya na gawin niya para sa atin. Kaya sabi niya, select muna ang kingdom ng Panginoon and everything will be provided na bigay ng Panginoon. So, gugulin mo sarili mo o sarili natin sa mga salita ng Diyos sa panalangin dahil hindi sapat ang 1 minuto, 5 minuto panalangin para masabi mo, kilala ko na ang Panginoon. Kapag gusto mong makilala o lubos sa makilala ang iyong Ama, kailangan mo siyang kausapin. Di ba? Kailangan mo siyang kausapin. Yung tatay natin sa physical, hindi mo siya makikilala ng lubusan kung hindi mo siya kinakausap. Ganun din ang Panginoon. Kailangan natin siyang kwentuhan, kailangan natin siyang makinig, o kailangan tayo makinig, kailangan tayong makipag-interaction sa Kanya, dahil hindi sapat na nakikita mo lang ang iyong Ama para sabihin mo siya ay kilala mo. Ganun din ang Panginoon, hindi lang sapat na masabi natin na siya ang Panginoon na bigay sa akin ng kaligtasan. Hindi sapat yung kilala mo lang si Kristo. Dapat may relasyon tayo sa pamamagitan ng fellowship, ng reading sa Bible, at saka ng prayer. Number 3, habang mas nakikilala natin ang Ama, mas nagtitiwala tayo sa Kanya. Yan. Siyempre, meron kasing anak na alop eh. Yung alop siya na parang asiwas siya, naiya siya, kausapin ng tatay. May anak na ganun, mas malapit siya sa nanay. Mas nasasabi niya gusto niya sa nanay. Pero pag kasi tatay na, alam may hingin si anak sa nanay. Tapos dahil dumarating si tatay, mahihiya na yan. Hindi ganun kung klaseng pamilya eh. Yung hindi ayaw niyang ibigay ang kalooban niya, ayaw niyang ilapit ang kalooban ng anak sa ama niya. Kasi, pagka ganun kasi, parang wala tayong tiwala sa ama. Parang hindi tayo nagtitiwala na ibibigay niya kung anong kailangan natin. Siguro nga, dahil nga sa kustumbo yung mga Pilipino ngayon, mas malapit sila sa nanay kaysa sa tatay. Sabi sa Psalms chapter 9, verse 10, and they that know thy name will put their trust in thee. Sabi sa Tagalog, silang mga kilala ang pangalan ko, binibigay nila ang kanilang tiwala. So, ibig sabihin pala, tayong mga nagtitiwala kay Kristo, nakilala natin siya, so we should put our trust sa Kanya. Parang isang ama na meron siyang isang maliit na anak na ginagano niya, iniitsa niya, hindi sa naniniwala tayo sa physics. Pag-initsa ng tatay ang anak, sasaluhin niya. Di ba? Hindi pwedeng iitsa mo ang anak mo tapos hindi mo sasaluhin mo. Mapapahamak ng anak. Ilalagay mo ang anak sa table, sasabihin ng ama,
Sige boy, jump, jump. Magja-jump ang anak kasi alam niya may sasalo sa kanya. Ganun dapat tayo sa Ama. Ibigay natin ang full trust natin. Huwag tayong mag-alinlangan. Kasi siya ang Ama natin eh. Huwag tayong mahiya. Siya ang ating great provider. Dahil siya ang Ama natin. Ay anong gawin mo? Wala kang magagawa. Baliktan mo man ang mundo. Yan ang Ama mo. Wala kang magagawa. Siya lahat ang magpo-provide sa iyo. Ang kailangan lang niya ay trust. Fully trust. Parang sa Ama natin. Now, huwag tayong mag-alinlangan if there's something wrong in our life, ay pagdududahan mo na ang kakayahan ng ating Panginoon. Huwag naman po sana ganoon. Dahil kapag kung gusto natin makilala ang ating Diyos, ang ating Ama, ay bibigyan natin ang lahat ng tiwala sa Kanya. The last one. Pang-apat, ang pinakamagandang pamana. Yan. Ito pinakamahalaga na gagawin ng Ama sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Ang pinakamagandang pamana ng isang Ama ay ang ipakilala ang Diyos sa kanyang mga anak. Napakaganda po kasi na magsisimula ang isang pamilya na makilala si Kristo, yung Ama. Although, maganda rin mauna yung ina. Bakit ko nasabi? Mas maganda sana yung Ama. Kasi po, di po ba, yung Ama siya may power. May power ang Ama. Alam niya how to dominate kung paano niya i-dominate, dominahan kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Pagka ang isang Ama, siya ang unang naging Kristiyano, tangin na lang yan ang buong pamilya. Pero, minsan, sabi nga natin, sa lahat istorya ng Kristyanismo, halos babae ang marami sa iglesia. Di ba? Pero, hindi na naman natin sinasaraan yung paniniwala na wala silang nadadalang mga asawa. Meron. Ang nanay, pamilya namin, ang nanay ko, bago ang tatay ko. Actually, bago tatay ko, kami muna, tapos ang tatay ko. So, sabihin, meron din tendency na kahit na mauna ang nanay, talagang nasasakupan pa rin sila. Ngayon, kung naman nagkabaliktad, nauna si nanay, wala pa si tatay. So, ang magiging responsibility ng pamilya na yun, ang asawang babae at ang mga anak na Kristiyano, dapat ay tangayin ang Ama. Okay po? So sabi dito, pinakamalaking o pinakamalagang pamana sa anak o ng sa Ama ay ipakilala ang Diyos sa kanyang mga anak. Deuteronomy 6:6-7, sabi niya, ang mga utos niya itinanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralin ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong pinakabay, sa inyong paghiga at sa inyong pagbangon. Ito'y utos sa mga magulang. Wala kayong gagawin, mahiga kayo, dapat alam mo ang sitwasyon ng mga anak mo, na pagsabihan sila ng mga salita ng Diyos hanggang sa iyong pagbangon. Ibig sabihin dito, ano ipapamana mo? The legacy na kapag ka naiwan ka na, iiwan mo ng mundo na to, kung hindi mo ipinamana sa iyong mga anak si Kristo, mapapahamak ang buong pamilya mo. Darating ang araw na mawawala ang ating mga physical na tatay, wala ng physical na tatay ko. So lahat kami ngayon, kami mga tatay na ngayon na medyo may edad na daring panahon, mawawala kami dito sa mundo na to. Ngunit, magiging makabuluhan ang aming pagkakawala kung naituro namin ang tungkulin namin bilang Ama sa aming mga anak tungkol kay Kristo. Kaya, napakasakit sa isang pamilya, sa isang magulang, na mga anak mo, nakikita mo, naglalakad sila sa likong daan.
dapat araw, minsan nga gabi-gabi mananalangin, hindi mo na alam kung ano ang isipin mo, bakit hindi pa binibigay ng Panginoon yung panalangin mo, samantalang hindi naman masama ang panalangin mo. Ang gusto mo lang naman maging Kristiyano ang anak mo. Ang gusto mo lang naman ituwid ang landas niya. Bakit ayaw ibigay ng Panginoon? Yun minsan ang nagiging question. Pero kung makikita natin ang dahilan, bakit gano'n ang bakit hindi pa binibigay ng Panginoon? Right timing. Ang sinasabi na siguro ng Panginoon ay gusto lang niya siguro maging mapanalangin ka pa. Kasi baka siguro kung wala kasi sitwasyon na yun, baka hindi mo siya nakakausap through prayer kung wala ka lang kailangan. So siguro, mas gusto ng Panginoon na ilapit mo pa ang sarili mo sa Kanya para maibigay niya yung kailangan mo. Pero wala naman kung, I believe na lahat na panalangin natin nakagustuhan ng Panginoon sa mga challenges na kung ano ang hingin mo, kung ito ay kagustuhan niya, ito ay hindi imposible para hindi niya ibigay. So, conclusion po natin, ngayong Father's Day, tanungin natin ang ating sarili. Gaano ko kakilala ang aking Ama sa lupa? Siguro, kilala na natin ngayon. Kung hindi pa, pagdating sa bahay, tanungin mo lahat ng panahon sa tabi mo para makilala mo. Gaano ko kakilala ang aking Ama sa langit? Magbubulay-bulay ang bawat puso ngayon, gaano natin kakilala ang ating Ama sa langit? Sapagkat ang buhay na walang hanggan, sabi niya ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa langit, kundi ito ay tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Ang sabi ni Joshua, nung siya ay naglalakbay sa ilang, as for me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin bilang ama, at sa aking sambayan, mga pamilya ko, isa-serve natin ang ating Panginoon dahil basta naglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Lagyan ng Diyos, kaya ko nagpapasalamat sa magandang araw na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kaalaala na iyong binigay sa umaga nito na kung saan ay gaano man po talaga namin kakilala ikaw, Panginoon. Sana ay ibigay mo sa aming puso na kami ay kilala namin ikaw, Panginoon. Sana mula kilala ka namin, Panginoon, ay makikilala ka namin. Ibigay po namin ang pagkiwala sa iyo. Kilala ka namin ng iyong puso, Panginoon. Ganun din po, sana sa panahon nito o sa oras na ito na mayroon pa po kami mga kasama na hindi pa po tuloy na kilala sa iyo, Panginoon, ay ipuhin mo kanyang puso, Panginoon, na makilala ka niya ng buong Diyos sa Panginoon. Kilala ka na ikaw lamang bibigyan ng tunay na kaligtasan. Kasi ganoon ay magkakaroon ng kabuluhan ang buhay niya sa mundo nito. Salamat sa bawat puso na pilis sa mga nito. Muli, dahil binibigyan mo namin sa iyo ang pagkakaroon sa oras na ito. Kami sa matalangin sa pangalan ng Jesus. Pasalamatan po natin mga kapatid ang salita ng Diyos na naibahagi po ngayong umaga. At alam po sa ating puso, naunawaan natin ang punto po at punto na binahagi upang makilala natin ng lumbusan ang Diyos sa ating buhay. At habang pinapatuloy natin itong pinagbubulay-bulayan sa ating puso at isip, tumawid po tayo ng ating closing song, In the Service of the King. Pagdating po natin sa huling stanza, tayo po tatayo para sa ating closing prayer.
paggalang sa ating huling panalangin. Hilingin po natin kay kapatid na Brother Arlan. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa magaling mo. Tunay na ikaw ang aming Ama na laging nagmamahal sa kapatid. Laging pagmamahal na yun ay pinagawa sa amin dahil sa tutulong anak ang Panginoon. Aming pagkakaligtas, aming pinanggap upang kami magkaroon nakarapasak kawati mga namin. Salamat po sa dahil ng mga salita namin sa kapatitan ng bahagi tunay na patuloy namin makikilala ikaw, Panginoon, ikaw, Ama, sa iyong mga salita, sa iyong mga kilos, mga gawa sa aming buhay. Hindi lamang namin alam sa aming mga binabasa, kundi aming nararanasan ang iyong paggaling na. Sa napakarami po namin pagkukulang sa iyo, pinadya ka upang magpatawad, lumakap sa amin, at patuloy ang paggaling lang sa amin. Salamat po. Ganun po sa araw na ito, ito po ang mga naluwalhati sa mga kanyang bilang sa pangarap ng salita ng Diyos. Ito rin po ang mag-ingat sa amin sa aming pansamantalang pag-iway mata upang amin at sa katuparan ang sa buhay ang iyong salita. Ito po ang kalmalatian, parangalan, ito po ang may taas sa mga oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoon at ang pangligtas natin. Amen. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang ating preaching service. Maraming salamat po lahat mga kapatid at gayon din sa ating mga kasama po, nakasama ng mga kaibigan at kakilala sa FB Live.